Mga kapatid, magandang hapon sa inyong lahat. Narito yung dalawang Ford Everest na nagbigay sa amin ng sakit ng ulo. Halos magkasabay na dinala din to, no? Opo. Nauna lang to. Ito nauna. Oo, nauna to, tapos sumunod ito. Alam niyo mga kapatid, itong may-ari nitong dalawang Everest na to, pareha silang senior. Tapos, yung mga asawa nila ang talagang nag-aasikaso nung pagpapagawa. Parehas nilang nabili to ng second hand, itong dalawang Everest na to. Parehas ang itsura nitong kotse, pero magkaiba sila ng makina. Ilan ba to? 2.0. 2.0. Tapos ito naman, 3.2. Alin yung tinowing ito? Ito po. O ito, tinowing to papunta sa amin. Hindi na talaga to umaabante. Walang reverse drive. Walang reverse, walang drive. Ngayon, nung nakita namin ang problema nito, talagang sira yung gear niya doon sa pump. Opo. Wasak talaga. Naipakita ko na to doon sa nakaraang vlog ko. Tapos nung nirebuild na rin namin, kasi may mga ribaba yon, matik kasi yun mga kapatid. Kapag ang isang transmission dinala nyo sa amin, kailangan namin kalasin lahat yan. Hindi pwedeng kung ano lang yung nakita naming problema, yun lang ang papalitan. Opo. Kasi once nabuksan namin yan, nagwa-warranty na eh. Paano kung hindi mo binuksan yung mga clutches niyan? Pati yung mga O-rings niyan, yung mga oil seal doon sa loob, madadali tayo ng warranty. Opo. Diba? Sayang lang yung trabaho, sayang din yung ibabayad namin sa tao. Kasi bawat baba niyan, 5 tao eh. O, ang binabayaran mo, paano kung back job na? Lugi ka na. Kaya ibig sabihin, kapag po kayo nagpagawa ng transmission dito sa amin, nire-rebuild na rin po talaga yung mga linings niyan. Matik yun. At doon, hindi kami double job. Kasi talagang pagka nirebuild namin yan, sigurado na yun. Diba? Sigurado perfect yun. Nagkakaroon kami ng problema palagi sa Ford. Dito sa mga units na yan, palagi kami nagkakaroon ng problema saan pare? Balbody. Balbody. Ano yung kadalasan nagiging problema natin sa balbody? Nalalagyan na ribaba. Oo. Yung mga ribaba na nahihigop niya, nagagasgas yung sa mga plunger. Yung ribaba, para siyang para siyang powder. Opo. Hindi siya yung ribaba na mahahawakan mo. Yung ribaba na yun, umahalo doon sa oil, para siyang powder na mas pino pa sa asukal, no? Papasok ngayon yun doon sa mga solenoid. Sa mga plunger, boss. Ngayon, yung mga plunger na yun, pag napasok ko ng ribaba yun, ngayon papasok dito, mag-i-stack up yun. Kakayurin niya yung hanggat sa huminto na lang yung plunger na yun. Yun, hindi nagagana ang valve body. Tapos kung gumagana man siya, yun nga yung nagkakaroon ng jerking. Opo. Pipigilin tapos biglang gagana. Opo. Paano kung nasira na nga yung pinaka-cylinder, yung pinapasukan ng plunger? Papalit ka na ng buong valve body. Yun. Yun nangyari dito. Dito, ito. Oo, nagpalit kami ng valve body dito. Napaka-malas naman din ito, no? Yung may-ari nito, stroke patient. Naka-recover naman pero hindi pa rin ganun ka-recovered. Na-stroke siya, bumili siya ng second hand na to. Sira ang transmission, dinala dito sa amin. Tapos nung i-road test namin, natakot tayong i-road test eh. Opo. Kasi kailangan pag nag-road test ka ng transmission, kailangan mabilis eh. Opo. Anong nangyari ba dito? Ba't di natin ma-road test? Yung sa Manubela, boss. Oo. Lumalagotok. Sira talaga yung mga ipin. Nung electric power steering. Ang mahal pala ng presyo ng brand new nun. 150,000. 150. Brand new sa Ford. Oh. Tapos ang surplus, 75,000. 75. Mabuti na lang, may nabili kami, surplus, pero ang binili namin, yung pinaka-rack lang niya. Yung motor, hindi nakasama. Kasi kung bibilin mo yung motor, doon umaabot ng 75. So ngayon, naayos na yun. Tuwan-tuwa na yung may-ari, pero hindi kami natutuwa kasi alam ko bakit. Napakahirap ibaba nung manibela kasi 4x4 po ito. Opo. Ang dami nakaharang. Diba? Ano to, 3.0 ba to? 3.2. 3.2, pero ito hindi twin turbo. Opo. Itong kabila, 4x4 din ba? 4x4 din, boss. 2.0. 2.0, pero 4x4 din. Opo. Bakit ganon? Ito 3.2. Opo. Ito 2.0. Pareha silang 4x4. Ano pinagkaiba nila? Ito twin turbo eh. Oh! Ayan o. Dalawa turbo. Ayan o. Tingnan nyo, ito yung turbo niya, isa lang. Ayan. Ngayon, kaya ako naman to binanggit sa inyo mga kapatid. Alam nyo, itong dalawang sasakyan na to, talagang napakalalakas ng makina niyan. Napakasarap biritin. Sino ba nag-test drive, ikaw? Opo. Ang sarap biritin, ano? Oo. Para kang
Ibang klase, kung ikukumpara mo doon sa mga Toyota talaga, iba yung takbo nito eh. Opo, pag binigyan mo, talagang hahataw ka agad, ang bilis ng shifting eh. Kaya lang kung ikukumpara mo yung pyesa ng transmission nito, doon sa lakas ng mga ano na yun, tignan mo yung pump nito, nasira sa tindi. Opo. Yung ibang mga gumagamit nito, lalo na kung mga kabataan ang unang gumamit nito, talagang madaling masisira. Yung iba kasing mga pick-up, talagang pang negosyo eh. Opo. Di ba? Nung araw, halos karamihan, mga manual transmission yung mga pick-up. O ngayon, ano maipapayo mo doon sa mga may-ari nitong mga Ford na nagagawa natin? Ang dami na nating nagawang ganitong Ford. Ayun, meron pa ron, pakita mo. Tapos meron pa doon. Naghihintay po yan ng mga injectors. Ano maipapayo mo pare sa mga merong ganitong sasakyan? Kahit malakas makina nito mahina naman ang transmission, wala, mabilis masira. Tulad nito, 2.0. Pag inataw mo, ang liit lang ng gear. Pagka inataw mo, ang bilis ng ikot, nababasag. Anong gear yun? Yung sa pump, no? Pump. Oo, nababasag talaga. Malambot na Kaya hindi mga pangarera to, mga sasakyan na to, pang ano lang to pang forma lang Isa sobrang ganda kasi na ihataw to, tapos puno ng sakay, may karga pa doon, mahirapan talaga yung transmission. So doon sa mga nagawa natin, ano yung mga kadalasan na sisira pare? Ito, kadalasan ito, torque converter, valve body, lead frame, solenoid. Doon pa lang magkano na yun. Di ba? Sabihin mo, alisin natin yung labor natin. Sa tingin mo, doon sa apat na sinabi mo na yun, magkano na yun umaabot? Umaabot na ng 130 to 140. Ganun pa lang yun. Torque converter, lead frame, valve body, saka yung rebuild. Opo. Apat na yun. Pati solenoid. Pati solenoid. Napupuwersa lagi yung sa drive solenoid nito paano kung pinalitan mo na nga yung valve body? Di ba kasama na yung solenoid doon? Merong hindi, meron naman din nakasama. Depende sa bibili natin. Depende po. Nakakakuha naman tayo doon sa mga kaibigan natin sa kasa. May ano naman sila, may mga labas na mga valve body na yan. Galing planta. Kasi sigurado unang itatanong nung iba, actually may tumawag sa akin, sabi niya nagpapasama siya galing pang probinsya, bibili nga raw siya ng Ford. Gustong-gusto raw niya. Pwede bang baka iba na lang bilhin mo. Kasi nga, pumunta kayo dito sa amin. Andun marami pa mga Ford doon. Hindi po kami masasabing Ford specialist. Pero halos lahat ng ginawa namin dito, lahat ng Ford na ginawa namin dito, talaga namang lahat ay ayos. Lahat ay naibabalik namin ng maayos doon sa mga may-ari. Yun nga lang, eto na naman, nagkakaproblema tayo doon sa time frame. Kasi, ito, nakailang baba tayo? Dalawang baba ng transmission? Dalawa rin. Ito, dalawa rin. Opo. Pero iba pa yung baba ng valve body Opo, iba pa yun. So kung dalawang buo doon sa transmission, tapos sa valve body, nakatatlo kaya ata dito. Tatlo to. Tatlo. Linis-linis ng linis-linis. Wala talaga, hindi talaga makuha. Kaya anong nangyari dito? Palit ng valve body. Palit ng buo. Pagkapalit naman ng buong valve body, okay na. Ito, hindi tayo nagpalit ng valve body, pero ilang baba ka dito? Dalawa, bali tatlong baba sa valve body. Dalawang baba sa transmission. Opo, dalawa sa transmission, tatlo sa valve body. Pag binaba mo yun, bubuksan mo ulit yun. Opo. Kaya mga kapatid, alam nyo, dito sa amin, ayaw namin nung nangangahoy ng pyesa. Ayaw namin yung bibili ng surplus, tapos ilalagay doon sa loob. Kasi ang hirap magbaba. Kasi magkakaroon ka ng ng thinking na baka kaya yung nilagay natin nasira kasi nga luma na Opo. Di ba surplus na Kaya dito po pag bumibili kami ng pyesa ng mga para sa Ford na to, yun talagang mga legit na pyesa para doon sa mga transmission. Pagdating sa mga Ford, kung hindi kayo maalam kung ano yung fluid na ginagamit diyan, isa rin yan sa magiging problema nyo. Marami kaming mga ginawang Ford transmission na ang nilagay nilang fluid iba. Hindi yung para doon sa Ford na yon. Kasi nagtanong-tanong sila sa group, nagtanong-tanong sila sa tindahan, ano ba yung ATF ng Ford, ano ba yung ATF ng Everest. Ito, dalawang Everest to, pero magkaiba yan ng ATF. Di ba pare? Opo. Itong Everest na to, ano ang ATF nito? Itong 3.2 tsaka 2.2, parehas yan, LB. LB. LB ano yun? Mercon. Opo. LB Mercon. Yung 2.2 saka 3.2. Opo. Ano naman pinagkaiba nito? Everest din to. Ano yan? ULB. ULB. Mas mataas ang ano niya. May diferensya ba yun? Opo, boss. Oo. Magkaiba ang init ng ULB tsaka sa LB. Yung temperature nito, yung maximum temperature nito, iba. So, kung iinit man to ng iinit, mas mataas yun. Hindi siya basta-basta masusunog. Hindi po. Pero ito,
Mas maano to eh. Mas mababa. Mababa. Oo. Pero kung halimbawa yung LB, nilagay mo dito sa ULB, ano mangyayari dito? Mabilis mag-init yung transmission. Yung transmission mga solenoid, niya. mag-iinit. Mag-iinit yung solenoid. Yun ang Yung nangyari sa ginawa nating Ranger na 3.2 din, na pinagawa sa iba, nagpa-chainsaw lang, ngayon hindi na tumakbo. Yan ba yung sundalo? Hindi. Yung Navy? Hindi, boss. Yung mag-asawa. Yung mag-asawa. Oo, yung ang dami na ginastos, dito rin pinagawa yun eh. Oo. Nilagyan ng ordinaryong ATF. Oo. Hindi natin alam kung anong ATF. May video rin ako nung yung ATF na nilagay, parang Dextron 3 lang yata. Oo. Ngayon yun, lumakas ang kaldag, tapos nahirapan na tumakbo. Pagka kasi nagsimula na yung kaldag, mga kapatid, pag nagsimula na yun, pag hindi nyo kagad yan idinala sa technician, sa gagawa, lalaki ang sira nun. Kasi yung kaldag na yun, hindi yun ordinaryo. Kung halimbawa, yung nagpapatay ka ng ilaw sa bahay mo, tuwing gabi magbubukas ka, tapos kung gusto mo nang patayin, papatayin mo, okay na yun, hindi kagad masisira ang switch mo. Pero yung kaldag na yun, habang ginagamit mo, maya't maya gumaganon yun. Opo. Sisirain nung mga plunger. Sisirain nung paligid ng plunger, yung pinaka-cylinder nun, dahil nga sa may ribaba. Kaya pagka halimbawa, nagkaroon ng kaldag, anong dapat nilang gawin? Kung maagapan pa na kung mali ang nailagay na ITF, pwede pa natin ihabol ng chainsaw. Pwede pa ihabol. Ipa-flashing lahat yun. Yun? Pati sa cooler nun, tatanggalin natin. Kung hindi na nawala, tinamaan yung transmission nun, boss. Oo, sigurado. Kasi nag-iinit yung solenoid nun kasi mali yung fluid na nilagay sa kanya. So, yun ay nagsimula doon sa maling fluid. Okay. Kaya kung halimbawa, hindi nyo talaga kabisado kung anong fluid yung gagamitin nyo sa Ford nyo, huwag kayong mahiyang magtanong sa kasa. Ipadala nyo yung inyong chassis number. Itanong nyo kung ano yung fluid na para doon sa sasakyan na yun. Kasi talagang masisira po ang inyong mga transmission, lalo na sa Ford. Yan, yung mga US brand na mga sasakyan na yan, Chevrolet. Pag ginamitan nyo yan ng mga langis, ATF na hindi para sa kanya, ano mangyayari? Sira transmission. Masisira. Tulad ng mga Rush tsaka Avanza. Isa pa yan. Pag nilagyan mo ng Dextron 3, yun, mabilis masira ang atras. Nawawala yung reverse. Yung ginawa rin natin na boss na Rush, galing siya ng Shell. Ay, hindi ko alam kung Shell basta nagpa-chainsaw siya eh. Oo. Nilagay yata yung ATF lang daw ng ganito, yung mismong gasolinahan. Ngayon, in-offer daw sa kanya, ito daw ang gamitin na langis. Oo. Ngayon, yung kinarga niya yung langis, nakauwi pa naman siya. Pag uwi niya, yung kinabukasan, pag-start niya, lagay niya sa reverse, walang atras. Wala nang atras. Ngayon, pinainit niya, kumagat yung atras. Napakabilis nun. Di ba? Ilang oras lang yun na ginamit niya. Galing lang siguro siya ng boss, palagyan natin Manila to Marikina. Oo. Ngayon, pag uwi niya ng Marikina, wala na yung atras. Nagpalit lang daw siya ng ETF na wala na atras. Sabi ko, ano bang ETF na nilagay dito, sir? Ang nilagay sa kanyang ETF, binigay lang daw ng nung gasolinahan. Yung binaba namin yung transmission, sabi ko, sir, nag-init yung transmission mo. Nag-init yung solenoid mo. Sobrang init ng solenoid mo, grabe. Ang taas ng temperature. Oo. Ganun ba yan? Pagka iba pala nilalagay mong fluid, nakakasira. Sabi ko, sir, basta yung nakalagay dito sa manual mo, yun ang susundin mo. Sa mga modelo ngayon, okay lang sa mga luma. Ngayon, mga modelo ngayon, susundin mong fluid ngayon. Napaka-importante nun. Pag hindi mo sinunod yan, sigurado ka, asahan mo, magka-problema ng transmission. Siguro nung araw, yung mga gumagamit ng Dextron 3, yung series na yan, pwede pa yun. Opo. Pero yung lumampas na doon na electronic na talaga, yung kanilang ball body, tapos makikita nyo iba na yung mga solenoid. Nung araw, ang lalaki ng solenoid Opo. Parang kung meron kang inabot mo yung ditubo ng mga amplifier sa TV, ang lalaki ng pyesa, ditubo. Pero itong mga modelo ngayon, ang liliit ng mga solenoid yan. Oo, kaya sila madaling mang-init. Saka isa pa, mga kapatid, yung fluid talaga, ang trabaho niya sa transmission, isa sa major na trabaho niya, ay yung magpalamig siya. Cooling system siya, cooling oil siya doon sa loob ng transmission. Kaya pag kulang ang fluid, mag-overheat din ang inyong transmission. At kapag mali ang inyong inilagay na fluid, mayroong mga chemicals yan doon para hindi siya mag-overheat Kung ano man yung dinesign doon sa ATF na yon, yun dapat ang inyong gagamitin para hindi siya mag-overheat. Wala pa kaming ginawang transmission ng Ford na sumablay. Meron na ba? Wala pa. Kasi 1 year ang warranty namin Pag talagang sumablay yun, sigurado tatawag na sa amin yun.
konting aberya lang, tatawag po sa amin yung mga nagpagawa sa amin kasi po 1 year ang warranty namin sa mga transmission kapag ni-rebuild namin. Pero syempre, pagdating sa electronics, mga kapatid, kahit naman binili mo yung bagong pyesa, electronics, halimbawa solenoid or TCM, pag talagang bumigay yan, walang warranty yan kasi binibili rin natin. Opo. Kahit bumili ka sa auto supply, magtanong po kayo, bumili kayo ng sensor, kapag kayo na nasira, hindi nila papalitan yon, yung electronics na yon. Kasi ano yun boss electrical yun Electrical. Lahat po Oo. ng electrical na pyesa, walang warranty yan. Walang warranty. Teka, meron ka pa isang sinasabi sa akin kanina tungkol dito. Kasi nga, namroblema kami dito ayoko naman dagdagan yung stress ng may-ari kasi nga na-stroke na. Yung huling nag-iisip-isip ka, ano ba nangyari doon? Umuwi ka sa bahay mo. Pag uwi ko ng bahay, nanonood lang ako ng TV. Maganda kasi TV mo di ba? Malaki, bago bahay nito. Sige, pag uwi mo ng bahay, ulitin mo. Pag uwi ko, sabi ko sa anak ko, nak, bili ka ng 2 doon. Atay tayo dyan. Yung pag-inom ko ng mga 2 baso, parang lumamig yung isip ko, boss. Parang pumasok na yung trouble. Subukan ko nga pagpasok ko ng Lunes to. I-relearn ko, tapos may gagawin ako sa scanner. Nung ginawa ko na, ganun pa rin. Sabi ko, subukan ko yung naman yung naisip ko yung i-adaptive, tapos i-reset yung sa module niya. Kasi nagkaroon po yata ng fault code yung module Nung nireset ko, maya nag-loading, switch off, tapos start engine. Nung start ko yung engine, tinakbo ko, ni-road test ko, nawala. Nawala na? Gumandag, okay na. So yun, mga kapatid. Pati rin to, boss. Ganon din to. Ginawa ko, adaptive tables. Nireset ko ulit. Kasi nakailang baba na ako ng balbadi. Kaya sabi ko, papalitan na natin ng balbadi to. Ngayon, yun nga, pumasok din sa isip ko, ganon din ang ginawa ko. Ngayon, pag ni-road test ko kanina, sa Mabang Parang, wala na. Wala na yung lagabog. Ang ganda na ng shifting. Ngayon, paparodes ko na lang to ulit isang beses bukas. Papainitin ko ulit kung lalabas pa rin yung gano'n na sa drive. Kaya talaga mga kapatid, kung ganito ang business nyo, kahit na gaano kang kagaling na technician, pag wala ka ring magandang scanner na nakapag-re-relearn, nakapag-re-reset, wala din. Hindi mo rin makukuha. Ito, bigay na to sa mga katulad din naming mga mekaniko. Mag-invest kayo sa scanner, yung magandang scanner. Kasi kung hindi, ang sipag nyo, mababaliwala, biro nyo. Nagpalit na rin kami ng balbadi nito dahil iba pang issue yon yung pagpapalit ng balbadi nito. Ngayon, nung i-reconfigure na lang or i-relearn na lang or nung scanner, kung ginawa mo na yon, ano nangyari? Gumanda na. Tapos na. Tapos na. Pero hindi ako naniniwalang yun dahil sa ka. Naimasmasan ako doon. Naimasmasan ka habang nag-iisa ka, no? Opo. Hirap din talaga ng mga sasakyan natin dito na mga problema. Nasusolusyon naman na natin, na tatapos naman. Kasi minsan pag yung marami kang kasama doon, di ka makapag-isip Opo. Kahit dito pag marami ng tao dito, di rin ako makapag-isip minsan Pero pag yung mag-isa ka na lang nasa bahay. Pero ako naman, umiinom naman ako tsaa. Dahil mataas pa blood sugar ko. Yung mag-isa ka lang na parang minsan kinakausap mo sarili mo, ano kayang problema nito? Ano kayang problema nun? Ano kayang problema niyan? Lahat naman ginawa ko, lahat naman yan lahat naman chinik ko. Tapos biglang, yung pag-inom mo lang na talaga ng malamig na yun, biglang parang kala mo, hindi namin kayo ini-encourage na baka akala nyo, pero ito kasi si paring Charlie, niya na yan, minsan ginagawa niyang tubig yan. Ayan, mga kapatid, kapag may problema kayo sa inyong transmission, dito po sa amin, pinakamaagang nagigising, si paring Charlie, alas 5 pa lang, gising na yan. Kaya pagpunta nyo rito, at transmission ng problema nyo, dire-diretso lang kayo doon sa bandang dulo, doon sa dead end, at sasalubungin na po kayo ng mga staff namin na gumagawa ng mga transmission. Any time of the day, pwede po kayo, hindi nyo kailangan magpa-schedule. Kasi po, hiwalay naman yung transmission namin dito sa mga mechanical. Nandito po yung mechanical. Kaya kung may problema kayo, gusto nyo ipa-check up, punta lamang po kayo dito at nakahandang i-check up po kayo ni paring Charlie. Okay mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. Kung may problema kayo sa mga Ford nyo, Everest, kahit na anong Ford, Ranger, kung ano pa yan, pati yung Chevrolet, Colorado, tapos na, yung pula, sa may-ari po ng Colorado, tapos na rin po, na-overhaul na-rebuild na yung transmission, wala nang kaldag, okay na. Pwede nyo na rin po makuha sa mga darating na araw. Mga kapatid, paring Charlie, papaalam tayo.
Ha? Alam na po. Magandang hapon po sa inyong lahat.